ilang beses na natin nagkaroon ng hearing tungkol dito, parang nangangako yung mga ahensya na ayusin, mukhang ganun pa rin po ang problema hanggang sa ngayon. Kaya ang sa amin, ayusin muna, no? Ituloy, sa amin hindi, wag natin itigil, tuloy-tuloy po ito, pero yung para mag-set ka ng deadline at obligahin mo ang lahat na mag-comply, na gayong hindi pa ready, given the three factors that I have mentioned, ay doon po kami nagsasabi na pansamantalang isuspende muna. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. Aray, aray nako. Nag-secure po kami ng permit upang makapasok ng Mindiola para po makausap at marinig natin. Laban! Upang makausap at marinig natin at maiparinig din sa Malacanang, sa ating Pangulo ang ating hinaing. Muna yung PUV modernization program. Ano po yung reaksyon ninyo? Sabi ng Presidente, ilang ulit na nga yan na postpone Well, sa amin naman, no, siguro side lang po ng Senado dahil Alvin, Doris, nakailang taon na itong PUV modernization, nakailang beses nag-hearing dahil sa mga issues. Sa palagay ho namin, itong huli ay mukhang hindi pa handa ang marami sa ating mga ating ahensya at lalo na sa ating mga owners and drivers, yung mga rota, mukhang hindi handa. Tatlo yung pinaka-main issues na sa tingin namin kinakailangan ayusin bago natin ipuwersa na talagang tumupad kayo, no, sa ganitong petsa. No? Unang-una yung route rationalization and consolidation. Pangalawa, yung pong financing scheme na tingin ko ay very important factor kasi yung 2.5 to 2.8 billion masyadong malaki. Kailangan magawa ng paraan na yung amortization maging mababa, no, na maging abot kaya sa mga operators and drivers. At panghuli yung supply, no? Kailangan may ayos yung supply. So, sa amin man, gusto ko na liwanagin, hindi po ako against, no, sa PUV modernization. Ako po yung supportive dito. Kaya lang, i-impose natin yung deadline kapag randa na po ang lahat ng ito. po. And sabi nga namin ni Doris, hindi ba napansin ng Presidente, kung matagal na yan, dapat 100% na yun sumuporta. Pero the fact na may 20% o more than 20% na hindi pa sumasali, there must be a problem somewhere there. May problema kaya hindi mo nakukumbinsi yung iba na sumali. Tama po yan. No? Kasi, alam mo, Alvin, matagal ako naging Vice Chair ng Committee on Transport, Public Services, at ilang beses na natin nagkaroon ng hearing tungkol dito. Parang nangangako yung mga ahensya na ayusin, mukhang ganun pa rin po ang problema hanggang sa ngayon. Kaya ang sa amin, ayusin muna. No? Ituloy, sa amin, hindi, huwag natin itigil, tuloy-tuloy po ito. Pero yung para mag-set ka ng deadline at obligahin mo ang lahat na mag-comply, na gayong hindi pa ready, given the three factors that I have mentioned, ay doon po kami nagsasabi na pansamantalang isuspende muna. Pero, alam mo, nasa demokrasya naman po tayo, Alvin, Doris, sabi ko nga kaya nga may 3 branches of government at nire-respeto natin ang bawat isa, iba-iba yung pananaw ng Pangulo, ng Executive, ng legislatura. Minsan nagkakatugma tulad doon sa Pogo, tuwa kami dahil pinanglakpakan namin yung deklarasyon ng Pangulo Luzon. Kaya lang ngayon ay hindi nagkakatugma. Kaya ito demokrasya na tinatawag po natin. Maraming kakalapagin yung DOTI, yung LTFRB, yung po sa route rationalization and consolidation. Ito masalimuo talaga, Doris, Albi, kasi ilang dekada nang magulo itong mga rota, no, na alam naman natin, pag sinabi mo yung prangkisa, maraming maraming kababalaghan. So, kailangan iayos talaga yung rationalization at yung consolidation na ayon doon sa master plan together with yung railway system at iba pang transport system, no? Kailangan may ayos. Pangalawa ay siguro itong kooperatiba, no? Mahirap din talaga, kailangan mag-ayos-ayos din para po yung mga rota, hindi tayo talagang kailangan willpower to, iayos talaga na ayon nga doon sa master plan, at pati yung mga kooperatiba, makumbinsi at mabigyan ng mga alternatiba kung sakasakali.